Yon. Oy, happy Sunday morning. Ang ganda ng panahon, no? It's ano ngayon? Ano oras na ba? 10 o'clock na yata, pasado ng umaga. So may bisita tayo ngayon. Isang 2022 na Conquest 4x2. I believe this is a automatic transmission. Oo. Yun, galing pa ng Cavite si sir. So mag-install tayo rito sa Hilux. Siyempre, alam niyo na kung ano ginagawa dito at ano pinaka best selling sa panahon ngayon. Yung ating rear aircon vent system. Kakabit tayo. So konting walk around tayo dito sa auto ni sir. Walang masyadong nakakabit. Ang height stock pa rin, mag stock pa rin. And by the way, this is 2GD 2.4 engine na VNT. Yan. Same at parehong-pareho ng makina ng Fortuner natin. Yan. Na 4x2 kasi 4x2 lang to eh. Iba makina ng 4x4. Iba ang displacement nun. Okay. Pero syempre, rear wheel drive. Yun nga lang, hindi pa to naka-display yung likod. Pero siguro soon magkakaroon na rin to. Yan ang mga isa sa mga inaabangan nating upgrade para sa Conquest or sa Hilux segment. Alright. So, o nga pala, meron tayong ano nito Sir, may black tayong darating ito. Na Toyota. Hilux na nakalagay. Yung mga ginamit sa GRS o GR Sports. At yung, tingin ko yung mga latest, yung 2024 na Conquest, may nakalagay dito. Pakita ko sa inyo yung picture dyan sa video na. Dito sa video natin Yan. Oo, kulay black yan. Dito nilalagay. Yung mga latest na Conquest, latest na GR Sports na 2024, yan yung badge na Hilux sa likod, sa gilid, pati yung Revo, Toyota Revo na nakalagay, kulay black na rin. Yan, sa Thailand lumabas yun. Dito lumabas na rin, nagkaroon tayo ng na-feature natin dito sa ating channel natin yung kulay pula na GR Sports na nasa kasa na Toyota Hilux. Kulay black na yung badge nun. So meron tayong parating yan soon, by tingin ko April first week. Yan, darating yan. So pakita ko lang sa inyo tong ating gulat lang ako itong Conquest ni sir na 4x2 is hindi pa equipped ng Toyota Sensing. So definitely basic or yung standard na Toyota logo ang gamit sa front. So unfortunately, kasi gastos na naman to, meron tayo at nadadala natin yung mga kinabit sa mga top of the line version o top of the line na model ng Toyota Hilux na piyesa katulad nito. So ito yung may sensor sa likod, pero since hindi naman equip itong model ni sir, pwede natin gawing aesthetic lang, di ba? Modelo dating di ba? So wala nang siksik na mga dumi sa gilid. Medyo hindi na rin old school tingnan kasi nga glass emblem na ikinakabit natin or glass emblem na ipapalit mo. So available naman to. This is 9,000. Pareho lang ang fitting ng Fortuner and Hilux. Basta 2016 and hanggang 2024 model. Same yan. Alright, so mag-install tayo. Baklas muna tayo sa loob. Kaya alis, babalik ako. So yung piyesa kakabit natin, ito na. So ito yung yung dock natin. Yan, kita natin So original ito sa yung part number. Yan, ito yung part number nya. Yan, part number. Yan, ito yung part number naman ng sa likod. Then yung link. Then yung wireless charging. Nagbabaklas na si Anthony. Yan. First, syempre tanggalin ang shift knob. Then center panel. Then may mga
tornilyo. Well, technically lahat to ba tatanggalin natin. Yan, tatagayin natin yan. So yan yung butas na ginagawa natin. Okay sir, ma'am, don't worry dun sa ginagawa nating pag-cut dun sa butas ng aircon vent or yung aircon system na gagawin natin. Okay, huwag ko kayo mag-alala dahil yung butas na ginagawa natin, yung cutting na ginagawa natin is may guide yan, ma'am. Pakita ko sa video na to yung guide na sinasabi ko. Yan po yung kinakat. Kahit dun sa mga 2024 nakakat po yan para lumabas yung hangin o yung cold air from the front going to the back, going to your second row. Okay, so stock yan, may guide yan na talagang dapat talagang tinatanggal. So happen sa si Toyota Phoenix nila sakto yung butas niya talaga. So naka-design para dun sa labasan talaga ng hangin. O nga pala, i-flex ko na rin sir, ma'am. May mga customer tayo, may mga client tayo na sometimes pumunta rito, hindi kasi siya nagpa-reserve So yung item na gusto niya sanang ipakabit, nabenta na natin at naubos. Sa dami po ng ating mga, syempre sa mga followers natin, sa mga sumusuporta, may mga nauuna talaga. Minsan, katulad ng installation natin na to, hindi naman kasama yun sa pinareserve nila, dinadagdag sa kanila. So, nauubos. So, humihingi lang ako ng dispensa. Minsan may nagpunta ko rito. Kasi by schedule tayo, medyo limited yung slot natin dito para sa parking. Ayaw natin magtambak-tambak sila. Ayaw natin naghihintay din ng matagal. So, by schedule tayo, minsan nauubos talaga. So, pagpasensyaan nyo na, not unless syempre mag-deposit po kayo o magpa-reserve para na i-reserve natin yung item nyo na hindi naman nasasayang yung pagpunta po nila. Okay, so kabit na natin tong link. Ito yung cover, yung stock. Yan, ito yung humaharang dun sa slow ng aircon sa papunta sa likod. So papalitan natin ngayon ito. Yan, kung mapapansin mo, baka mo ito papansin nyo, yan o, diba, parehong-pareho sila. Parehong-pareho. So technically, ito po yung kapalit nito. Okay. Diba, perfect naman na na-cut natin na maayos. For reference lang sir, ganyan ho ang pagkakakat niya ha. Malinis naman yung pagkakakat natin. So, kakabitan natin. Yan, so ganyan nakabisip. So, kung paano nyo tinanggal to, ganun din ka or ganun nyo rin ibabalik o ilalagay yung link natin. Yan. Ina-align lang ni Anthony. Pero madali lang yan sir. Basic lang. So tinanggal na natin. Yan. Clip lang yan walang butas, walang any screw na gagamitin. Okay, so pinapop-up lang talaga yan. Pwedeng simula sa taas, then sa baba. Yan. Ganun lang. Pakita ko sa inyo to. 100% yung clip niya at lock is pareho. Okay. So gaganin nyo lang ito rito. Ganyan lang siya. Dali lang, di ba? Then ito naman yung ating wireless charger. Sinasuggest natin sa lahat po na magpapa-install ng rear aircon vent natin, I would suggest isabay nyo na yung yung installation ng wireless charger.
Okay, kasi ang installation kasi ng wireless charger natin, meron tayong charge sa labor. So, since pina-install nyo na to, sinasabay lang natin para at least makatipid tayo dun sa pagbaklas. Okay, so this is wireless charger equipped sa lahat ng 20 sa GR Sports. Kundi correct nyo lang ako sir kung mali ako sa lahat ng GR Sports na Hilux segment ano to, standard na tong wireless charger. Sa Conquest 4x4, not sure kung meron na yung mga 2024. Okay, so kung ano yung nakakabit doon sa 2024 na GRS o GR Sports, ito rin yun, galing Thailand. Alright, so ganito yan. Yan. Okay, so papagapang lang tayo. Itong package ng wireless charger na to may kasama ng harness. Yan. So ganyan na itsura niya. This is 100% brand new original So basically, ganyan ang itsura niya ngayon. Ito yung mga latest model sir particular dun sa GR Sports na Hilux Yan, ito yung wireless charger niya. So ito yung sample kasi nakabit na ni Anthony yung aircon duct. Ito yung sample na kinabit natin doon. Yan. Latag yan Original yan sir all the way papunta sa likod. Yan. Ito yan dyan. Then may mga maliliit lang na screw na kailangan mong i-fix. And then pasok mo lang dun sa link na kinabit natin kanina. So sa ngayon, limited lang pero meron pa tayong stock. So medyo nabudol natin si sir. Na-convince natin na magpalit. Medyo malayo-layo rin kasi pinanggalingan. So ano niya na rin na ma-maximize din yung punta niya rito. So binaklasan natin. And once again, this is a 2022 V na 4x2 Conquest. Okay, so plug and play sir bibihira tayo makapagkabit nito gawa ng most of our client pinadadala natin sa Cebu, Visayas, Mindanao yan, sa norte hindi tayo masyado nagkakabit nito so ngayon nagkaroon tayo ng chance. So plug and play lang to, pakita ko mamaya sa inyo kung paano magkabit o paano natin. So kakabit tayo, kabitan natin to. Sinasuggest natin guys kanina pinakita ko lang sa inyo kung paano kung ano itsura niya pagka nakatanggal tsaka nakakabit. Pero ito, sinasuggest natin lalo na yung magdi-DIY na ikabit ito huling-huli pagka nailatag na natin lahat. Yan. Tsaka natin ikabit. Kasi yung mga mating niya, tulad nito, sumasabit yan kapag nakakabit na kagad. Kaya kailangan nakalatag ng maayos. Kaya huli natin kinakabit ito. Duct natin yan, dyan lalabas ngayon yung cold air or yung aircon galing sa harap. So once again, this is a plug and play. Yun. Okay. Perfect yan. Walang uwang.
naka-float na any o nakasabit or nakaipit. Yan, perfect yan. Sige, start mo. So sa pagbubukas ng aircon o pagpapagana ng aircon sa likod, basic lang. Okay, may intimidate kung paano paganahin. Okay, so kung paano nyo po pinapagana, paano nyo ini-start yung sasakyan nyo and then yung aircon, ganun lang din, wala kayong gagalawin, automatic siya na magbubukas dito sa harap once na nag-on kayo ng aircon sa harap. Yung basic kung paano nyo ino-on yung aircon. So ino-on natin yung aircon. Ramdam ko na agad dito. So ako sir, ang height ko is 5'9 and a half, almost 5'10. Upo ako ng normal na upo dito, nakasandal yung aking ulo sa headrest. Tatapat ko lang to sa aking ulo. Yan, nakasandal ako. Yan, umabot sa mukha ko. Yan, ramdam ko sa mukha ko yung airflow na galing sa harap. Yan. So meron akong isang ituturo sa inyo kung gusto nyo medyo mas lumakas to, na hindi nyo dinadagdagan yung fan, naka number 1 ka lang. Gawin nyo sir yung lagyan nyo ng dun sa leg airflow. Yan, yan, diba, yung arrow na yan, mas lumalakas yung buga rito. At the same time, magkakaroon ka ng hangin din doon sa leg. Yun naman ang purpose ng arrow na to, di ba? Ayan. Mas lalong lumalakas itong airflow dito sa likod. Ayan. Ang tanong, mababawasan ba yung hangin sa harap? Definitely no. Kung papaano lang, kung gaano kalakas nyo ginagamit before itong harap, pareho lang. Kahit na sabihin natin na air sharing lang yan, no? Airflow sharing lang ang nangyayari, malakas pa din. I mean, kung ano itsura o anong ganong kalakas yung harap before na wala ka pang rear aircon system, same lang din. Ang kagandahan lang sa kanya, nagkaroon ka ngayon ng butas sa likod. Ayan, mas malakas siya. So mas lalong lalakas yan pag dinagdagan mo yung fan. Alright. So dito naman sa ating tray natin, ito yung standard, nakakabit na. Pag in-on nyo yan, standby mode, kulay blue. Try natin yung cellphone sir, para makasama yung cellphone. Ang telepono ni sir is S23 na Android. May cover yan may cover. Kaya yon, pag nagkulay amber, ibig sabihin nagcha-charge na siya or charging siya. Sa manual nito, I mean sa instruction ng wireless charger na to, sinasuggest nila tanggalin yung mga cover or yung mga hard case para mag-charge. Pero sa sistema nito or sa situation na to, meron pang may hard case to, pero nagcha-charge pa din siya. Katulad din sa akin, nagcha-charge nito sa akin ay quad lock pa yung gamit ko, mas makapal, pero gumagana to. Alright, so sa wireless charger natin is 10,000. Sabi ko nga, sinasuggest ko para isang trabaho lang, ipakabit nyo na rin to once na nagpa-install kayo ng aircon vent system. Para isang trabaho lang, okay? Para isang labor lang din ang babayaran natin. Okay, so 10,000 for this and 25,000 para dito sa isang set ng aircon vent system natin. Yeah. Alright, and once again, this is a 2022 Conquest 4x2. Pakita natin yung harap pala. Yun, di ba? So plug and play rin to. On, glass and blend. Original sir 9,000 for this Original to, hindi po to Shopee, Lazada, or hindi ito yung aftermarket, or hindi ito yung mga made in China, made in Taiwan. Okay?
Okay? Toyota Thailand po yan. Plug and play lang yan. Pasok sa lahat ng 2016. Lahat ng kinabit natin ha, 2016 hanggang 2024 na Hilux, applicable. Lahat ng kinabit natin. Alright, so just visit and like our page, syempre, sa ating Facebook. Paki-follow lang tayo sa ating mga social media, Facebook and Facebook. TRD Parts, pareho lang. Lahat ng video natin, lahat ng ating mga pictures, ina-upload po natin lahat dyan. Then meron tayong Viber and WhatsApp 0917-888-1133. Okay, so active tayo dyan. Message lang kayo, lalo na sa Facebook ha. Okay, so thank you kay Sir Ed ng Dasmariñas, Cavite. Yung malayo-layo kasi si Sir, kaya kailangan pakabit niya na yung lahat, dapat ng pakabit yan. Okay, so thank you for watching. Follow nyo kami guys ha. Don't forget, subscribe and click the follow button dun sa ating Facebook page. Keep safe everyone. Thank you for watching. Bye bye.